Noon, nang sabihin niyang ayaw niya ng anak para hindi ako masaktan, naniniwala ako sa bawat salita. Talagang akala ko ako ang kayamanang hinilingan niya ng 99 na beses bago niya ako tuluyang nahikayat. Hanggang sa araw na yon. Fiona, binigyan ako ni Dr. Sterling ng lahat ng mga bagay na ito. Sabi niya gusto niyang magkaanak ako sa kanya. Kung hindi ko ito nakita sa sarili kong mga mata, hindi ako kailanman maniniwala na ang pagmamahal ni Gavin ay maaaring ibahagi sa dalawang tao. Pero, ang pagmamahal na naging masama ay basura. Mas gugustuhin ko na lang itapon yon kaysa pilitin kong panatilihin. Geneng, Fang, sigurado ka bang gusto mong tapusin ang pagbubuntis? Oo, sigurado ako. Hindi naging maayos ang kalusugan mo. Noong huli kang nasa ospital, pinayuhan ka namin na itigil ito. Noon, diretsyong tumanggi ka. Ano ang nagpabago sa isip mo? Dahil simula ngayon, magmamahal na ako sa sarili ko. Mabuti naman at nagbago na ang isip mo. Ito ang pinakamabuting desisyon para sa iyo at sa sanggol. Pakipirma dito. Fiona, uwi na ako. Dinalhan kita ng paborito mong cake. Salamat. Fiona, anong problema? Pangit ang boses mo. Wala naman. Pagod lang. Fiona, pasensya na. Ang dami-daming surgery sa ospital nitong mga nakaraang araw. Wala akong oras para sa iyo. Pero, dinalhan kita ng paborito mong strawberry cake. Kaya patawarin mo na ako. Amoy pabango ka. At may lipstick stain sa shirt mo. Gavin, galing ka ba sa surgery? O galing ka lang sa kama ni Vivian? Fiona, may nangyari ba? Bakit ayaw mong makipag-usap sa akin? Ano ito? Gamot sa pagbubuntis. Bitamina para sa buntis? Mali ka, gamot lang to para sa pamamaga. Natakot ako. Akala ko may sakit ka. Fiona, kung hindi ka maganda ang pakiramdam, kailangan mong sabihin sa akin. Doktor ang asawa mo, di ba? Alam ko, Hoy, Fiona, ano tong kahon na regalo? Huwag mo nang sabihin. Regalo ito para sa akin. Mula kay Fiona. tama. Kaya, pwede ko na ba? Buksan ngayon para makita kung ano ang laman. Buksan mo pagkatapos ng 7 araw. Si, 7 araw. Sige. Pero ano ba ang mangyayari sa loob ng 7 araw? Na makakatanggap ako ng regalo mula kay Fiona? Pagkatapos ng 7 araw, iyon ang ika-10 anibersaryo ng kasal natin. Fiona, pasensya na talaga. Puno na ng puno ang schedule ko sa operasyon, sobrang hectic nitong mga nakaraang araw. Nakalimutan ko talaga na sa 7 araw iyon ang anibersaryo natin. Ganito na lang.
Ngayon, magre-reserve ako sa French restaurant na gustong-gusto mo. Magdiriwang tayo ng maayos. Hindi na kailangan. Ayaw ko. Eddie, maghihiwa ako ng prutas at magpapahinga na lang tayo sa bahay at manonood ng pelikula. Ano sa tingin mo? Wag na rin nating gawin yon. Gusto kong maligo at matulog ng maaga. Sina, Fiona? Ang tagal na nating hindi nagkaroon ng maayos na date. Napakalayo mo sa akin nitong mga nakaraang araw. Nagtataka ako. Kung may nagawa ba akong mali at nasaktan kita. Ako ang malayo? Ikaw ang nambabae sa akin kasama ang resident doctor mo. Gavin, paano mo nagagawang magpanggap na mahal mo ako ng napakatotoo? Fiona, mahal. Manood na lang tayo ng pelikula, okay? Sige, manood na lang tayo ng pelikula. Fiona, anong pelikula ang gusto mong panoorin? Kahit ano. Sige, tingnan ko kung ano ang available. Oy, The Girl Next Door. Ito na lang ang panoorin natin. Gavin, pagkatapos ng 7 araw, aalis ako ayon sa plano. Ikaw at ako, hindi na muling magkikita. Fiona, anong nangyari sa'yo at ang distraction mo sa pelikula? Nasa ibang lugar ang isip mo. Fiona, may emergency, tumawag lang mula sa ospital. Kailangan kong sagutin to. Babalik agad ako sa'yo. Anong meron? Namimiss mo na ba ako? Oo, baby. Kapag wala ka sa gabi, hindi ako makatulog. Gusto kong makatulog sa yakap mo. Magkita na lang tayo bukas sa ospital. Tapos, kahit anong posisyon ang gusto mo, akin ka. Fiona, bakit mo pinatay ang pelikula? Mukha kang masama. Okay ka lang ba? Wala lang. Ayoko na lang panoorin. Okay. Ang anumang gusto ni Fiona, makakamtan niya. Fiona, anong nangyayari sa'yo? Anong masakit? Patingin. Okay lang ako. Konting sakit lang ng tiyan. Kaya, Fiona, paano kaya kung bukas? Sumama ka sa akin sa ospital. Bibigyan kita ng maayos na pagsusuri. Kaya bukas, sasabay ako sa'yo papasok. At sasabay din sa'yo pag uwi. Kasama kita buong araw. Ang problema, bukas sobrang busy ako sa trabaho. Baka hindi kita maasikaso. Okay lang. Kapag busy ka, maghihintay na lang ako sa lounge. Pwede na yon. Fiona, pupunta ako sa CR. Kung pagod ka, matulog ka na ng maaga. Fiona, hayaan mo ihanda ko muna ang gamit mo sa pagligo. Sandali lang, okay? Nagbago ang plano. Bukas, hindi na tayo pwedeng sa waiting room. Pero pinangako mo sa akin. Paano mo babawi sa sinabi mo? Hindi ako. Pagdating tayo sa ospital bukas, kahit anong gusto mong gawin, susunod ako. Si!
Fiona, nilagay ko na ang toothpaste sa sipilyo mo. Pwedeng maghilamos ka na. Hindi na. Magpapahinga na ako. Okay, matulog ka na. Mhm. Hoy, Fiona. Ang regalo na binigay mo sa akin. Talagang hindi ko pwedeng buksan ngayon? Hindi. Kung buksan mo ngayon, hindi na kita kakausapin. Kung hindi pumayag ang asawa ko, talagang hindi ko ito bubuksan. Huwag kang magpapakatahimik sa akin. Gusto kong matulog na. Dr. Sterling, sa ospital ngayon, may international conference na kailangan mong puntahan. Honey, kailangan kong tumawag. Hmm. Hello? Nakuha ko. Pagdating ko, mag-usap tayo. Mhm. Okay. Gavin, naaalala mo pa ba noong nag-propose ka? Ang mga pangako mo sa akin? Gavin, naaalala mo pa ba ang mga pangako mo? Nang mag-propose ka? Siyempre naman. Sa buhay kong ito, si Fiona lang ang mamahalin ko. Siya lang. Sa natitirang buhay mo, ako lang ang mamahalin mo? Siyempre, walang duda. Paano kung magbago ang isip mo? At umibig ka sa iba? Edi mababangga ako ng sasakyan at mamamatay, malulunod sa tubig, mabibilawkan sa pagkain. Sa madaling salita, kakasawimpalad ang pagkamatay ko. Ang bigat ng sumpa. Hindi ka ba natatakot na baka magkatotoo? Hoy, sinasabi ko lang sa'yo ang nasa puso ko. Anong dapat kong katakutan? Ano? Fiona, ikaw ay hindi naniniwala sa akin. Wala ka bang gagawin sa ospital? Kumain ka na. Hoy, ang mga gawain sa ospital ay hindi gaanong importante kaysa sa pagpapalipas ng oras sa asawa ko. Kung wala ako doon, hindi nila kayang ayusin ang pinakasimpleng mga gawain. Mas mabuting tanggalin na sila kaagad. Tanggalin siya? Kaya mo bang gawin iyon? Siyempre, bukod sa asawa ko, hindi mahalaga kung sino ang umalis. Nandito rin po si Mrs. Sterling. Lagi kayong pinag-uusapan ni Dr. Sterling sa ospital na mahilig kayo sa mga lili, kaya naghanda na ako at inilagay sa lounge ni Dr. Sterling. Kukuha ako ng dessert para kay Mrs. Sterling. Sabi ni Dr. Sterling, mahilig na mahilig talaga sa matatamis si Mrs. Sterling. Ako na ang bahala sa asawa ko. Wow, Dr. Sterling, ipinagmamalaki ang pagmamahal. Magkakadiabetes ako sa sobrang tamis. Umalis ka na. Sip-sip, hindi ka ba doktor? Kung magka-diabetes ka, ikaw ang magpagamot. Sige na, kayong dalawa. Tara, sa lounge ko. Mahal, kumain ka muna. Sa ospital, may bagong resident doktor na dumating. Kailangan kong puntahan sila. Eh, paano naman yung resident doctor na lagi mong kasama dati? Si Vivian. Siya. Sumusunod na siya sa ibang doktor ngayon. Mahal, ikaw, magpakabait ka at hintayin mo ako dito, at pagbalik ko, ilalabas kita para kumain ng masarap. Alam mo ba, nakita ko lang sina Dr. Sterling at Vivian na pumunta sa morgue. Diyos ko. Grabe naman yon. Gawin yon sa morgue. Hindi ka panipaniwala. Anong magagawa mo? Sino ba ang mag-aakala na ang asawa ni Dr. Sterling ay biglang darating ngayon? Hindi naman nila pwedeng gawin yon sa harap ng asawa niya, di ba? Sasabihin ko sa'yo, kahapon, si Dr. Sterling 2 operasyon ang ginawa ng sunod-sunod, tapos iniwan niya si Vivian mag-isa sa operating room ng mahigit 2 oras. Malamang napagod siya ng husto. Ibig kong sabihin, ang asawa niya ay maghihintay ng matagal. Pero may international conference mamaya. Tatawagan pa ba natin si Dr. Sterling? Sa mga ganitong sitwasyon, ano pa ang saysay ng meeting? Kaninang umaga pa lang.
Si Dr. Sterling ay kinansela na ang conference room. Naghihintay lang para makipagkita kay Vivian. Kaya yung tawag niya kaninang umaga ay para lang dito. Para makipagkita ng palihim kay Vivian. Gavin, para lang magloko. Paulit-ulit kang nagsinungaling. Kadiri ka talaga. Talagang magaling si Dr. Sterling. Ang galing talaga. Pinag-aantay ang asawa sa bahay habang nakikipag-flirt sa iba. Tulad ng sabi nila, mas luntian ang damo sa kabilang bakod. Si Dr. Sterling ay nagkakamali lang tulad ng bawat lalaki sa mundo. Totoo. Kahit ordinaryong lalaki ng loloko, hindi pa ba lalo na ang may kayamanan at pamilya tulad ni Dr. Sterling. Ang magkaroon ng kabit ay walang problema. Basta huwag lang. Malaman ng asawa niya at ayos na. Ang asawa niya ay mukhang medyo mabagal umintindi. Malamang hindi mahirap lokohin. Anong ginagawa ninyong lahat? Nagsisitsismisan sa oras ng trabaho? Nasa hallway ang mga pamilya ng pasyente. Gusto ninyong maireklamo? Naiintindihan po, Dr. Sterling. Hindi masyadong kumakain ang asawa ko nitong mga nakaraang araw. Resetahan mo siya ng gamot. At kung sino man sa inyo ang magtangkang magkalat ng relasyon ko kay Vivian, mag-empake na kayo at umalis ka agad. Naiintindihan po, Dr. Sterling. Huwag kayong mag-alala. Tara na. Bakit ka bumalik? Nakalimutan ko ang ID badge ko. Hello? Miss Fang, halos kumpleto na ang proseso ng pagbura sa pagkakakilanlan mo ay halos kumpleto na. Ang iyong tiket papuntang Eldoria ay kumpirmado na rin. Maaari kang umalis bukas. Naiintindihan ko. Salamat sa pag-ayos ng ticket. Ticket? Fiona, para saan ang binibili mong tiket? Hindi ako. Kaklase ko sa kolehiyo. Gusto niyang mag-abroad para magpahinga ang isip. Pinapahanap niya sa akin kung paano. Kakadiborsyo lang niya. Hindi maganda ang kalagayan niya ngayon. Dapat nga, lumabas-labas siya. Pagkatapos nitong busy period ko, mag-ski tayo sa Valoria. Matagal mo nang gustong pumunta doon, di ba? Anong nangyari? Masama na naman ang pakiramdam mo? Hindi ba't binilinan ko sila? Sumasakit ang tiyan mo nitong nakaraang 2 araw. Malamang hindi ka nila inaalagaan ng maayos. Sandali lang. Kakausapin ko sila. Gusto mong... Pwede mong pagalitan kung sino ang gusto mo. Huwag mong sabihing para sa akin. Wala iyon sa akin. Mahal, galit ka ba sa akin? Sinisisi mo ba ako dahil ba sa sobrang busy ko sa trabaho at hindi kita naalagaan ng maayos? Sige, sandali lang. Sasabihin ko sa kanila ngayon din na walang dapat mang-abala sa akin ngayong araw. Ako ay magtutuon ng pansin sa iyo. Magpapakabait ka? Oo. Magpapakabait ako sa asawa ko. Naku, sige na. Sige, mahal. Huwag kang magalit, mamaya. Pupunta tayo para bumili ng bag at damit, okay? Dapat mong sagutin iyan. Huwag mong hayaang makaabala sa trabaho. Sige, aasikasuhin ko iyan kaagad. Ano, kailangan mong lumabas ng kwarto para sumagot ng tawag? May tinatago ka ba sa akin? Paano naman nangyari iyon? Hello? Hindi ba't sinabi ko sa iyo? Huwag mo akong istorbohin. Kasama ko ang asawa ko. Okay, nakuha ko. Pupunta ako dyan kaagad. Mahal, may pasyente na kailangan ng emergency surgery. Kailangan kong pumunta. Para pag-usapan ang surgical plan kasama nila. Nakikita mo? Okay. Sige, pumunta ka. Sige. Mahal. Pagkatapos ko doon, babalik ako kaagad sa iyo. Gavin, sa pagitan ko at ni Vivian, siya na naman ang pinili mo. Pasensya na, Fiona. Mukhang hindi ka masasamahan ni Gavin ngayon. Kita mo, sa isang tawag ko lang, kailangan niyang pumunta sa akin. Oh, Fiona, may ipapakita ako sa'yo. Ang tunay na talo ay ang hindi minamahal.
Fiona, buntis ako sa anak ni Gavin. Masayang masaya si Gavin. Gusto niyang siguraduhing ligtas ang pagbubuntis ko. Pagkatapos ng lahat, ito ang patunay ng pagmamahalan namin. Hindi ba tama, Fiona? Gavin, Vivian, nakakasuka na ang mga nakakadiring ugali ninyo. Ngayong pagkakataon, lalayo ako ng malayo sa inyo hanggat maaari. Ito ang ebidensya ng pakikiapid ng asawa ko at ng ibang babae. May mga larawan, video, at mga tala ng usapan. Huwag kang mag-alala, MS Fang. Sapat na ang ebidensyang ito para patunayan ang pangangalo niya ni Mr. Sterling. Ihahabol ko ang demanda sa lalong madaling panahon. Makukuha mo ang diborsyo mo. Mahal, wala ka sa ospital? Nasaan ka? Umuwi muna ako. Mabuti, nasa bahay ka. Pasensya na, mahal. Medyo komplikado ang operasyon ngayon. Kailangan kong mag-aral sa ibang bansa ng ilang araw. Hintayin mo lang ako dito sa bahay, okay? Sa susunod na linggo, ibubuhos ko ang oras ko para sa'yo. Sige, umalis ka na. Ayos. Mahal kita, mahal. Alam kong maiintindihan mo. Mahal ako. Gavin, kung magloloko ka sa akin, iiwan kita magpakailanman. Huwag kang mag-alala, mahal. Basta't nandito ka sa mundo, kahit saan ka pumunta, hahanapin kita. Dahil hindi ko maiwasan ang makisalamuha sa basura. Mananatili na lang ako sa malayo at tuluyan ng puputulin ang ugnayan ko sa kanila. Gavin, hindi mo ako mahahanap kailanman. Bura na ang pagkakakilanlan. Ligtas na paglalakbay. Kapag may pagkakataon ka na, tingnan mo ang drawer sa bedside table. May regalo ako para sa'yo. Fiona, kasama ko dito si Gavin para sa check-up ko. Sumipa ang baby. Sobrang saya niya. Anong gusto mong pagkain ngayon, baby? Hot pot! Yung maanghang. Maanghang? Oh. Hindi ka ba nag-aalala na baka magkasakit ka? Mamaya, papakainin kita ng bird's nest soup ni Martha. Hindi mo lang talaga ako mahal. Paalam, Gavin. Mahal, anong problema? Wala. Nagkakamali lang siguro ako. Tara na. Mahal, uuwi ka na naman para makita ang asawa mo? Hindi ka ba pwedeng magtagal pa ng konti? Vivian. Wag dapat malaman ni Fiona tungkol sa'yo. Gets mo?
Naiintindihan ko. Kahit kasama mo ako, siya pa rin ang laging pinag-uusapan mo. Naiinis ako. Si, hindi ko na siya babanggitin, huwag kang magalit. Sige nga. Tara, bumalik na tayo. Sa hospital apartment. Gusto ko ulit. Pero, asawa ko pa rin si Fiona. Kakauwi ko lang, dapat kong makita siya kahit isang beses. Sabihin mo na lang na busy ka sa trabaho. Hindi naman ito ang unang beses na ginamit mo yung dahilan na yan. Ang landi mo. Tara na. Hindi sumasagot ang telepono ni Fiona. Paano kung may nangyari sa kanya? Mahal, huwag kang masyadong mag-alala. Si Fiona, isang plain housewife lang yan. Hindi yan mawawala. Heto, uminom ka muna ng tsaa. Ako mismo ang nagtimpla nito para sa'yo. Hindi pwede. May kutob lang ako na may kakaiba kay Fiona. Wag na. Hindi ko inumin yan. Mahal, anong problema na hindi mo iinumin ang tsaa na pinaghirapan kong gawin para sa'yo? Sa mga nakaraang araw, parang may kakaiba sa Fiona. Hindi, kailangan kong puntahan siya. Mahal, sa tingin ko sobrang stress ka lang. Dahil sa Fiona na may simpleng sakit sa tiyan, hindi naman siya mamamatay. Huwag kang magsalita ng katarantaduhan. Fiona ang minamahal kong asawa. At wala kang karapatan magsalita tungkol sa kanya. Hindi. Pupuntahan ko siya. Pupuntahan ko siya. Fiona, Dr. Sterling, saan ka pupunta? Dahil may napaka-importanteng seminar mamayang hapon na dapat mong puntahan. Plano ko puntahan Fiona. At ngayon nasayang ang oras ko. Kailan magsisimula ang seminar? 3 oras. Eksakto. Kapag hindi ako nakabalik, huwag mo akong hintayin at magpatuloy sa seminar tulad ng nakatakda. Naiintindihan. Gavin, ako na ang meron ka. Bakit mo pa pinoproblema ang Fiona? O hindi ako sapat para sa'yo? Vivian, alalahanin mo ang lugar mo. Dahil surrogate lang ang nahanap ko para sa Fiona. Paano mo nagawa ikumpara ang sarili mo sa kanya? Gavin, ikaw at ang pera mo ay magiging akin. Fiona, nauwi na ako galing sa biyahe ko. Fiona? Martha, nasaan si Fiona? Saan siya pumunta? Hindi ba kasama ninyo ang misis kagabi? Kasama ninyo ang misis kagabi. Binigyan pa nga niya kaming lahat ng araw na walang pasok. Sinabi niyang huwag kaming makialam sa inyong dalawa. Sinabi ni Fiona kagabi na kasama niya ako. Wo, Fiona? 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 Gavin, alis na ako. Paalam na ito. Anong ibig mong sabihin, paalam na ito? Fiona. Fiona. Hello, Tessa? Alam mo ba kung nasaan si Fiona? Hindi ba asawa mo si Fiona, ni hindi mo alam kung saan siya pumunta? Paano ko malalaman? Fiona. Saan ka ba talaga? Imposible. Hindi pwedeng iwan ako ni Fiona.
Ikaw ang may gawa nito. Sino ang nag-utos sa iyo na palitan ang mga gamit ng asawa ko? Hindi po ako, sir. Si Mrs. Sterling po ang nagpalit ng mga iyon. Sabi niya, makabubuti sa kanya ang pagbabago ng kapaligiran. Akala ko po ay alam ninyo ito, kaya hindi ko na nabanggit. Imposible yon. Mahal na mahal ako ni Fiona. Hindi niya ako iiwan. Ako. Sandali. Nag-message sa akin si Fiona kaninang umaga. Siguro ay nagbakasyon lang siya para magpahinga. Siguro nga. Kapag may oras ka na, tingnan mo ang drawer ng nightstand. May regalo ako para sa'yo. Alam ko na. Nagmamahal pa rin sa akin si Fiona. Alam ko na. Alam ko. Fiona. Siguradong nasaktan kita ng sobra. Kaya sinunog mo lahat ng litrato natin. Gusto mo pang burahin ang pagkatao mo. Ayaw mo na talagang may kinalaman sa akin. Wala nang koneksyon. Gavin, kapag niloko mo ako, hindi na kita babalikan. So ganun pala. Lahat ng sinabi ni Fiona ay seryoso. Alam na niya pala. Tungkol sa pagtataksil ko. Yun pala? Matagal na palang nag-iisip na siya kung paano lumayo sa akin. Hindi, Fiona. Hindi kita kayang mawala. Eto na. Zephyr ang username ni Fiona. Pwede ko siyang hanapin online. Sa ganoong paraan. Matutuntun ko siya. Oo. Hindi. Kung talagang aalis si Fiona, tiyak na ide-deactivate niya ang account niya. Hello. Alam kong totoo na ang site ninyo ay nakakabawi ng data mula sa mga deactivated account. Gusto kong maibalik ang data na iyon. Ngayon, ibalik ninyo ang account na iyon. Zephyr ang username. Paumanhin, sir. Ang account ay nakarehistro sa isang babaeng user. Ang pagbawi ng account ay dapat gawin ng mismong may-ari ng account. Hindi kami pinapayagang tulungan kayo. Ako ang asawa niya. Pamilya ako. Bakit hindi ninyo mababawi? Paumanhin, hindi namin pwedeng labagin ang aming mga patakaran. Si. Hintayin mo lang. Malalaman ng abogado ko ito. Katarantaduhan. Huwag mong isiping hindi ko alam. May mga log kayo sa backend ninyo. Ang pagbabalik ng account data ay hindi naman ganoon kahirap. Paumanhin, sir. Wala talaga akong ganoong antas ng access. May iba pa po ba? Carter. Hanapin mo para sa akin ang contact information ng site manager ng Whisper. Ngayon. Hello? Carter. Kunin mo ang contact info para sa site manager ng Whisper. Ngayon na. Hello. Ako ang CEO ng Sterling Medical Group, si Gavin Sterling. Dr. Sterling, hello. Anong maitutulong ko? Alam ko na may mga patakaran ang platform ninyo laban sa paglalabas ng impormasyon ng user, pero nawawala ang asawa ko. Ang account na ito ang tanging bakas ko para mahanap siya. Nakikiusap ako, please, tulungan mo lang ako ngayon. Dr. Sterling, huwag kang mag-alala. Hayaan mong i-verify ko muna ang report ng nawawalang tao. Kung totoo ito, ibabalik ko ang account at ipapadala sa iyo ang password kaagad. Okay. Salamat. I-appreciate it. Bagong linya.
Ngayon, ginawa ko ang paborito niya, sweet and sour ribs. Hinintay ko siyang umuwi. Binilhan niya ako ng strawberry cake ngayon. Sabi niya, nahirapan daw ako sa trabaho. Kumain ako ng hot pot mag-isa. Masarap naman. Hindi siya umuwi kagabi. Sabi niya, may duty siya sa ospital. Pero, nakita ko ang kotse niya nakaparada sa baba. Nagkakamali ba ako? Noon. Unang beses akong nandaya. Habang inaayos ang mga damit niya ngayon, may naamoy akong kakaibang pabango. Sabi niya, galing daw sa katrabaho. Pero tiningnan ko, walang babaeng katrabaho sa department niya na gumagamit ng brand na iyon ng pabango. Ayokong magtanong. Natatakot ako sa sagot. Kaya, siya nga pala. Nakita ko ang mga mensahe sa phone niya. Kaya lahat ng mga pagpupuyat at mga pabayang sagot, dahil lahat iyon sa kanya. Fiona. Paumanhin. Kasalanan ko ang lahat. Hindi ko dapat ginawa iyon sa iyo. Ganito pala ang pakiramdam. Naghihintay si Fiona sa bahay, mag-isa. Ito na nga. Ano ito? Ulat ng pagkalaglag ng bata ni Fiona. Si Fiona, siya pala ay buntis? Hunyo 2019. Sumama ako kay Gavin ngayon para sa aming pre-pregnancy check-up. Sabi ng doktor, pareho kaming napakagaling ang pangangatawan. Basta't mag-relax lang kami, mabubuntis din kami agad. Sabi ni Gavin, gusto niya ng isang anak na babae, yung mahilig tumawa, katulad ko. Nabigo ulit na yung buwan, medyo malungkot ako. Inaliw ako ni Gavin, sabi niya okay lang. Pero narinig ko siya na palihim na nagtatanong sa doktor kung masama ba sa akin ang sobrang daming gamutan para sa pagbubuntis. Nabigo ang pangatlong round ng mga gamutan para sa pagbubuntis. Sabi ng doktor, baka stress lang. Ginawan ako ni Gavin ng sabaw ng kalapati ngayon. Sabi niya, pwede naman maging child-free, okay lang. Pero, ang panghihinayang sa kanyang mga mata, totoo. Buntis na rin sa wakas. Kailan ko kaya sasabihin sa kanya? Sorpresahin ko siya. Fiona. Hahanapin kita. Mahal na mahal mo ako. Isinugal mo ang sarili mong kalusugan para lang magkaanak tayo. Kailangan mong patawarin ako. Kailangan. Officer, kailangan kong mag-report ng nawawalang tao. Nawawala ang asawa ko. Sir, magpahinga po muna kayo. Una, punan lang po ninyo ito para po ito sa basic info ng nawawalang tao. Sa lahat ng mga taong iyon, akala ko talaga. Totoong-totoo ang pagmamahal ko sa kanya. Pero ang totoo, hindi ko talaga siya nakilala ng lubos. Officer, pasensya na po, pero yun lang ang alam ko. Sige, aasikasuhin namin ito kaagad. Ipaaalam namin sa inyo kapag may balita na. Salamat. Mahal? Ikaw talaga. Alam kong hindi mo ako pababayaan. Hello? Mahal, nasaan ka? Ako. Si Mr. Gavin Sterling po ba ito? Ako po ang abogado ni MS, Fiona. Inatasan niya ako. Binigyan niya ako ng buong kapangyarihan para asikasuhin ang annulment. Ano? Gusto ni Fiona ng annulment? Sa akin? Hello, Mr. Sterling. Nasaan siya? Bakit wala siya sa tabi mo? Mr. Sterling. Hindi po darating si MS, Fiona. Noong atasan niya ako, na asikasuhin ang annulment, maliwanag niyang sinabi.
na hindi na kayo muling magkikita. Ayaw pa rin niya akong makita. Nasaan siya? Pupunta ako sa kanya. Pasensya na po. Personal na impormasyon po iyan ni MS, Fiona. Hindi ko masasabi. Mr. Sterling, pakipirma po ang kasunduan. Hindi pwede. Hindi ako sang-ayon sa anumang annulment. Hanggat ayaw kong pumirma, asawa ko pa rin siya. Hindi ako titigil sa paghahanap sa kanya. Hanggang sa siya'y bumalik sa akin. Mr. Sterling, kung hindi po kayo sisang-ayon, maghahabol kami ng diborsyo. Kaya haharap tayo sa korte. Kailangan bang humarap si Fiona sa korte, di ba? Tapos kaya ko nang, Wala po roon si MS, Fang. Bilang napinsalang partido, agad na i-grant ng korte ang diborsyo. At pagkatapos ng 2 taong paghihiwalay, pwedeng mag-rule din ang korte na hindi na maayos ang pagkakasal at i-grant ang diborsyo. imposible. Paano pwedeng mangyari yon? Mr. Sterling, gusto pa rin ni MS, Fang, ng maayos na diborsyo. Paano ito magagawa ni Fiona sa akin? Ang tagal nating nagmahalan, paano niya ako, dahil lang sa isang pagkakamali, mapaparusahan ng ganito? Ngayon, ayaw na niyang makipagkita sa akin. Mr. Sterling, ikaw mismo ang may gawa nito. Walang saysay ang pag-uusap tungkol dito ngayon. Ang kailangan mo lang gawin ay pumirma. Kung aabot ito sa korte, magiging gulo ito para sa lahat. Paano kung hanapin ko si Fiona? At maayos namin ang lahat? Hello, Mr. Sterling. Nahanap na namin ang huling lokasyon ng signal ng cellphone ng asawa mo. Kailangan mong pumunta sa istasyon. Sige, pupunta ako diyan. Hindi pwede. Hindi ako magdidiborsyo kay Fiona. Halughugin ng mabuti ang lugar na iyon. Sir, nasaan si Fiona? Nahanap na ba ninyo siya? Mr. Sterling, subukan pong kumalma. Wala pa po tayong anumang lead tungkol kay Fiona. Sir, tingnan ninyo, pasensya na po. Nagsinungaling ako. Hindi nawawala ang asawa ko. Nagloko ako sa kanya, at iniwan niya ako. So ang sinasabi ninyo, iniwan kayo ng inyong asawa dahil nang loko kayo? Ako ang may kasalanan. May nakita kami. Ano ang nakita? Mr. Sterling, nakakita kami ng SIM card. Hindi kami sigurado kung sa inyong asawa ito. Mayroon bang may SIM ejector tool? Meron ako. Salamat. Itong SIM card na ito. Sana kay Fiona ito. Sana, ito na nga. Baby, mag-selfie tayo. Fiona, Dr. Sterling, baka hindi mo pa siya gaanong kilala. Matapat at maalaga siya, at may guilt siya sa'yo. Hanggat kailangan mo siya, aalagaan ka niya. Pero ang ganitong kasal, pangalan lang, ay purong paghihirap. Fiona, kung ako ang nauna kay Gavin, hindi kayo ikinasal. Matanda ka na matanda na. Matanda. Pero bata, maganda, at masaya ako, at mas gusto ako ng mga lalaki. Isang sikreto, sasabihin ko sa'yo, isang sikreto, sasabihin ko sa'yo, Isang sikreto? sikreto. Malibog si Dr. Sterling. Sabi niya hindi mo siya masatisfy. Tada, tingnan mo, itong pink diamond bracelet regalo sa akin ni Gavin, at limited edition ito. Fiona, ako lang ang nasa puso ni Gavin ngayon. Pero wag kang mag-alala. Papaalalahanan ko si Gavin na wag kang kalimutan. Pagkatapos ng lahat,
dadalhin ko na ang baby ni Gavin. Kaya dapat lang na mas mabait ako sa isang kaawa-awang bagay, tulad mo na hindi makapag-anak. Mga opisyal, umaasa ako sa inyo na mahanap ang asawa ko. May ilang family matters ako na kailangan kong ayusin. Sige. Lahat tapusin na natin ito. Yun pala. Nalungkot si Fiona sa pagbubuntis ni Vivian. Kaya iniwan niya ako. Ang gulo-gulo niya. Baby, namiss mo ba ako? Pumunta ka sa bahay ko. Kailangan kitang kausapin. Vivian, hindi kita palalampasin. Ilagay mo ang florera dyan. Oo, dyan mismo. Tanggalin mo yung pangit na painting ni Fiona. Itapon mo. Ang pangit talaga. Anong tinitingnan mo? Ang bagong reyna ng bahay na ito? Ako na. At itong sofa, palitan mo rin. Baby, hindi mo rin gusto ang panlasa niya, ano baby? Palitan mo rin ang mesa ng tsaa. Kunin mo yung pinakamahal, yung pinakamaganda. Maraming pera ang asawa ko. Baby, naghihintay kami ng baby sa'yo. Bakit ang tagal mo? Nag-surprise ka ba para sa akin? Hindi mo na kailangang mag-abala pa. Magpa-reserve ka na lang ng mesa para sa akin sa kahit anong 5-star restaurant. Masaya na ako doon. Tara na ngayon. Anong ginagawa mo dito? Dinidiskarte ko ang bagong bahay natin. Alam ni Fiona kung ano ang makakabuti sa kanya. Kusa siyang umalis. Kung hindi, Halimaw ka. Anong karapatan mong ikumpara ang sarili mo kay Fiona? ano? Bakit mo ako sinuntok? Bakit mo pinadalhan si Fiona ng mga nakakadiring mensahe? Dahil sa'yo, iniwan ako ni Fiona. Alam mo ba? Hindi, Gavin. Alam niyang hindi siya mananalo kaya umatras siya. Nagbigay daan siya para sa akin. At saka, kung hindi siya umalis, ano ang mangyayari sa baby natin? Surrogate ka lang na hinanap ko para kay Fiona. Kung hindi natakot sa sakit si Fiona, paano ka magiging karapat-dapat na magdala ng anak ko? Ikaw ang nagpaalis kay Fiona. Kapag nawala ka na, tiyak na patatawarin ako ni Fiona. Baby, nag-iinarte ka lang, di ba? Baby, alam kong nagkamali ako. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Huwag kang magalit, pakiusap, baby. Huwag mo akong hawakan, nakakasuka ka sa paningin ko ngayon. Gavin, ikaw naman ang nagsabi na maganda at kaakit-akit ako. Bakit mo ako ginaganyan? Dahil sinaktan mo si Fiona. Tara na. Sasama ka sa akin sa ospital. Para saan? Ayoko. Bitawan mo ako. Wala kang magagawa. Dadalhin kita para magpa-abort. Bitawan mo ko. Ayoko. Baby, pasensya na. Ginawa ko lang yon dahil mahal na mahal kita. Nagsiselos lang ako at nakikipagkumpetensya kay Fiona. Umuwi na tayo. Sige na. Nakikiusap ako. Huwag mong alisin ang ating baby. Imposible. Kapag nawala na ang batang to, saka mabubura ang pagkakamali ko. Saka lang ako patatawarin ni Fiona. Saka lang tayo makakapagsimula ulit. Hindi ako magpapa-abort. Hindi ko kaya. May karapatan na sama na ang mga anak sa labas ngayon. Hindi ko ibibigay ang kapangyarihan ng pamilyang Sterling. Tulungan niyo ako! Nilalabag ng CEO ng Sterling Medical Group ang etika sa medisina. Ginamit niya ang posisyon niya para makipagrelasyon sa tauhan niya. Tulungan niyo ako! Hindi ba yan si Dr. Sterling? Anong nangyayari? Ako ang resident doctor ni Gavin Sterling. Inabuso niya ang posisyon niya para mapatulog ako sa kanya. At ngayon, nabuntis niya ang isang mabuting babae tulad ko. Ngayon, hinihila niya ako rito para magpa-abort. May makakapagligtas ba sa akin? Sagipin niyo ako. Tapos, Tumahimik ka. Anong ibig niyang sabihin? Hindi ba't kilala si Dr. Sterling bilang mapagmahal na asawa? Paano niya nabuntis ang kanyang tauhan? Ay, teka. Ngayon, lahat na lang peke ang pagiging mapagmahal na asawa. Nangangaliwa na siya. Yung buong mapagmahal na asawa na yan. Peking-peke. Ano na ba ang nangyayari sa mundo? Sa kabit ang hula ko. Ginagamit niya ang bata para umangat. Ayaw ni Dr. Sterling. Kung hindi, bakit ayaw niya ng lehitimong anak? Sino bang may gusto ng anak sa labas?
Napakabata pa, manloloko na ng pamilya. Malinaw na habol niya ang pera ni Dr. Sterling. Kapag nanganak na siya, kahit anak sa labas, may karapatan sa mana. Kasinungalingan yan. Nagmamalasakit lang ako sa anak ko. Ayaw ko ng pera niya. Kung hindi pera, bakit ka magiging kabit? Anong pinagkakaabalahan ninyo? Pero si Dr. Sterling naman, hindi rin naman mabuting tao. Pareho silang mga basura. Mga asong nag-aaway lang. Oo nga, doktor ko yung babae na yan dati. Hindi nga marunong mag-iniksyon ng maayos. Talagang nakaakyat siya sa pagtulog. Ganon siya naging doktor. Sinong mapagalingan niya? Malas. Malamang nang aagaw din ng asawa. Parang alam na alam mo. Parang ikaw ang nangangaliwa. Gavin, Pareho silang basura. Lahat, kunin ninyo ang mga cellphone ninyo. I-post natin tong kabit sa internet. Para makita siya ng lahat. tigilang ninyo akong kuhanan. Tigilang ninyo akong kuhanan? Umalis kayo. Tapos na. May balita ka ba kay Fiona? Napakasama ng signal dito, Dr. Sterling. Na-terminate na si Miss Vivian. Naipadala na sa kanya ang termination letter. Pero hinihingi ni Miss Vivian ang 5 milyong dolyar na kompensasyon para sa kanya at sa kanyang baby. Walang posibilidad. Tanggalin mo na siya ngayon din. At siguraduhin alam ng lahat ng iba pang ospital na huwag siyang tanggapin. Wawakasan ko ang kanyang medical career magpakailanman. Nagkagulo si Miss Vivian sa ospital. Nalik ang video kung saan siya ang kabit, sumira ng pamilya, nalik. Kumakalat na ito sa buong internet. Kahit na wala kang sinabi, walang tatanggap sa kanya ngayon. Si Fiona. May balita ba kay Fiona? Gaya ng iniutos mo, sinubukan na namin ang lahat ng posibleng paraan, nag-aalok ng malaking gantimpala para kay Miss Fang. May maririnig tayo sa lalong madaling panahon. Fiona. Paano ko kaya mahahanap ka? Pasok. Dr. Sterling. May scan ako na gusto kong ipakita sa iyo. Maupo ka. Si... May balita tayo tungkol kay Miss Fang. May nakakita kay Miss Fang sa airport na sumasakay ng flight patungong Eldoria. Eldoria. Pero wala namang kamag-anak si Miss Fang doon. Sigurado ka bang siya iyon? Hindi. Hindi natin kayang palampasin ang kahit anong lead. Mag-book ka ng flight para sa akin patungong Eldoria ngayon. Agad. Dr. Sterling? Hello, may tao ba? Fiona, nasaan ka? Sino kayo? Anong ginagawa ninyo sa bahay ko? Hinahanap ko ang asawa ko. Fiona ang pangalan niya. Ganito kataas siya. Mahaba ang buhok. Nag-away kami ng asawa ko. Nandito ako para ayusin ang lahat sa kanya. Wala rito ang asawa mo. Fiona ang pangalan niya. Napakaganda niya. Isipin mong mabuti. Angel ang pangalan ng nangungupahan ko. Hindi siya ang asawang hinahanap mo. Lumabas ka na. Sige. Angel. Gaano na siya katagal dito? Ako ang may-ari ng bahay. Hindi ko basta ibibigay ang impormasyon ng nangungupahan ko. Naiintindihan mo ba? Lumabas ka na nga dito. Oy, pare. Medyo agresibo ako kanina. Tulungan mo naman ako, itong si Angel. Kailan siya dumating dito? Ha? Siya? Mga 1 linggo na siya dito. Mukhang pintor siya. Ang larawang ito, siya ang gumawa. Tama. Mahilig na mahilig talagang magpinta si Fiona. Dr. Sterling, paano ka nakakasiguro? Si Miss Fang ang gumawa nito. Dr. Sterling, Oh. Wala akong alam sa mga ipinipinta ni Fiona. Hindi ko talaga nakilala si Fiona. Dr. Sterling, 3 araw ka nang hindi natutulog. Kung magpapatuloy ka nito, mabibigo ang katawan mo. Patingin ulit. Mahal, ano sa tingin mo sa drawing ko? Hindi ba maganda ito sa opisina mo? Ang ganda, dadalhin ko ito bukas sa ospital. Alam kong mahilig sa pagpipinta si Fiona. Pero hindi ko lang talaga. Napakasamang asawa ko. Kailangan kong hanapin siya. Tama? Oo, kailangan kong hanapin siya. Dr. Sterling? Anong nangyari? Dr. Sterling? Dr. Sterling? Gising, Dr. Sterling? Fiona. Fiona.
Nasaan ako? Paano ako napunta rito? Dr. Sterling, na-overwhelm ka sa stress at hinimatay, sabi ng doktor. Kailangan mong magpahinga. Doktorin naman ako. Hindi ko kailangan ng pahinga. Kailangan kong hanapin si Fiona ngayon na. Tiningnan ko. Yung Angel, tugma ang pangalan sa nasa flight manifest. Hindi si Fiona. Hindi. Paano nangyari yon? Pero may bagong lead tayo. May nakakita kay Fiona malapit sa tirahan ng mga Sterling. Bahay ni Fiona. Tara na. Uuwi na tayo. Ngayon na. Dr. Sterling, hindi pa kumpirmado ang lead. Maghintay ka muna. Tapos, Dr. Sterling, May balita na ba kay Fiona? wala pa, pero nagpapadala kami ng mas maraming tao araw-araw. Tulad ng peking lead noong nakaraan, hindi ko nahahayaang mangyari ulit iyon. Sigurado ako na mahahanap ninyo si Fiona. Tunay man o peke, hindi natin pwedeng baliwalain ang kahit isang lead. Kailangan nating ibalik si Fiona. Ang kalagayan ng isip ni Dr. Sterling ay lalong sumasama. Ayaw kumain, ayaw pumasok sa trabaho, umiinom lang maghapon. Nagkakaroon ba siya ng mental breakdown? Pinalayas ni Dr. Sterling si Vivian. Ngayon, nagbabayad siya sa kasalanan. Hindi pwedeng ganito. Kailangan kong ipaalam kay Mr. at Mrs. Sterling. Anong nangyayari? Kumusta siya? Nakakulong siya sa kanyang kwarto at umiinom. Ayaw makipagkita kanino man. Ilang araw na. At nanunood lang kayong lahat? Napakasama ng kanyang ugali. Tinatapon niya ang mga bagay sa sinumang pumasok. Wala kaming magawa. Gagawin. Lumabas ka. Ano bang nangyari sa'yo? Ang laki-laki ng ininom. Nababaliw ka na ba? Karapat-dapat sa kanya yan. Alam na namin ang lahat tungkol sa nangyari kay Fiona. Paano ka nagkaganyan at nakipagrelasyon sa iba? Pasensya na, Fiona. Ako ang may kasalanan ng lahat. Nagkamali ako tulad ng ibang lalaki, pero narealize ko kung gaano ako nagkamali. Kung papayag siyang bumalik, gagawin ko ang lahat. Ayaw na niyang bumalik, kahit kailan. Kahit malasing ka ng todo dito, hindi niya malalaman. Ang pinakamahalaga ngayon ay kumalma ka. Hanapin mo siya at kausapin ng maayos. Pero, nanay, hindi ko siya mahanap. Ayaw na niya sa akin, nanay. Paano kung mamatay ako? Saka lang siya babalik para sa libing ko. Saka lang siya babalik noon. At magpapatawad sa akin. Fiona, kung yan ang kailangan para bumalik ka, kung ganoon, mamamatay ako. Gavin, kumalma ka. Kung gusto mo talaga na patawarin ka ni Fiona, dapat kumilos ka bilang lalaki at harapin mo siya. Ang pagpapakamatay ay pagtakas lang. Kung determinado ka talaga, sumali ka sa isang programa sa TV. Gamitin mo ang internet para hanapin si Fiona at sa harap ng buong bansa, humingi ka ng tawad sa kanya. Sa harap ng buong bansa, humingi ka ng tawad sa kanya. Dad, seryoso ka ba? Sa tingin mo ba talagang makikita ni Fiona ang paghingi ko ng tawad? Siyempre, napakasikat ng programang naghahanap ng mga nawawalang tao ngayon at kilalang kilala ka online bilang isang doktor. Magiging malaking usapin iyon. Gagawin ko na ito kaagad. Carter, hanapin mo para sa akin ang pinakasikat na programang naghahanap ng mga nawawala na palabas ngayon. Sasali ako sa susunod na episode. Opo, Doc Sterling. Gavin, ang gulo-gulo mo ngayon. Kung sasali ka sa entablado, kailangan mong mag-ayos at magmukhang presentable. Tama ka, Mom. Kailangan kong nasa pinakamagandang kondisyon ako para kay Fiona. Ganito dapat ako makita niya. Mahilig siya sa kalinisan. Hindi ko pwedeng makita niya akong ganito kalaguyo. Mom? Pwede mo ba akong bigyan ng makakain? Kailangan kong kumain ng kahit ano para magkamalay tao. Siyempre, gagawa ako agad ng sabaw para sa hangover mo. Tingnan mo ang balbas na ito. Ayaw na ayaw ni Fiona kapag ganito ang itsura ko. Kailangan kong mag-ayos.
Kailangan kong bumangon. Mom, pwede mo ba akong paghandaan ng damit? At siguraduhing asul, ang paborito niyang kulay. Sige, ipapaghanda ko ito para sa iyo kaagad. Kailangan kong mag-compose ng sarili ko. Kailangan kong ayusin ang sarili ko. Ay. Kung alam ko lang na aabot sa ganito, hindi ko sana ginanoon si Fiona. Masyadong mabulaklak itong isa. Hindi magugustuhan iyan ni Fiona, mukha akong masyadong pakitang tao. At ito naman, masyadong mapanglo. Lagi namang sinasabi ni Fiona kapag nagsuot ako ng maitim na suit, mukha raw akong matandang kupas. Ah. Itong shirt na ito ay mula noong taong ikinasal kami ni Fiona. Ginamit niya ang kanyang unang sahod para bilhin ito para sa akin. Gavin, ano sa tingin mo ng kulay na ito? Ang tagal kong pinag-isipan to. Alam kong bagay na bagay ito sa'yo. Asawa ko ang pumili nito. Siyempre maganda ang itsura. Mula ngayon, bili ka sa akin ito kada taon. Deal. Deal! Bibili ako nito ng paulit-ulit hanggang sa mag-uba ng buhok natin at tumanda tayong magkasama. Noon, sinasabi ko kay Fiona na mahal ko siya ng 100 beses sa isang araw. Magkahawak kamay kaming naglalakad. Inaasam namin ang pagtanda ng magkasama. Sinira ko ang pangakong iyon. Sinira ko ang dating masaya at perpektong pamilya namin. Walang duda si Gavin Sterling ang pinakasikat na doktor sa internet ngayon. Ang teaser para sa episode na ito, naging viral agad nang ilabas ito sa web at nagdulot ng malaking gulo. Ngayon, sisilipin ko ng malalim ang totoong kwento sa likod ng kanyang pag-aasawa. Siguradong babasag ito ng rating records. Hello, sa lahat. Ngayon, ang aming studio ay mayroong isang napaka-espesyal na panauhin. Ang CEO ng Sterling Medical Group, si Mr. Gavin Sterling. Mr. Sterling, sa publiko, laging nakikita kayo bilang ang perpektong halimbawa ng isang mapagmahal na asawa. Pero ngayon, kayo mismo ang lumapit sa aming palabas na nagnanais hanapin ang inyong asawa at muling makasama siya. Kaya, nawawala po ba ang inyong asawa? Hindi ko siya mahanap. Parang isang araw, bigla na lang siyang nawala sa aking mundo ng tuluyan. Pero hindi pa masyadong matagal, kayo ay nasa isang palabas, at hayagang ipinahayag ang inyong pagmamahal kay Fiona. Kaya, posible kaya na si Fiona ay nasa ilang uri ng problema. Bago umalis si Fiona, nagpakita ba siya ng anumang kakaibang pag-uugali? Ang dahilan kung bakit ako narito ngayon ay upang humingi ng tawad sa aking asawa, si Fiona. Nangako kami sa isa't isa na magsasama habang buhay. Sinira ko ang pangakong iyon. Nasaktan ko siya. River City TV. Mukhang si Dr. Sterling ay may itinatagong bagay. Maaari mo bang sabihin sa amin kung ano talaga ang nagpasiya kay Fiona na umalis? Kasalanan ko ang lahat. Nadala ako ng tukso at nasaktan si Fiona. Sinira ko ang aming pamilya gamit ang sarili kong mga kamay. Narito ako ngayon upang makiusap kay Fiona ng isang pagkakataon. Isang pagkakataon upang humingi ng tawad sa iyo ng harapan. Ang pampublikong paghingi ng tawad ni Dr. Sterling ay nagpapakita na tunay niyang napagtanto ang kanyang mga pagkakamali. Kaya umalis si Fiona dahil sa mga problema sa kanilang pag-aasawa. Iniisip ko kung itong huling paghingi ng tawad ay aabot pa kay Fiona. Ang mga problema sa aming relasyon. Ang pag-alis ni Fiona.
Lahat iyon ay dahil sa akin. Fiona, alam kong hindi ako karapat-dapat. Pero nakikiusap ako sa'yo, bumalik ka at makita mo ako. Nakikiusap ako, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Akala ko na nga ba, napagtanto lang ng mga tao ang nawala sa kanila kapag wala na ito. Pero ang tagal na, wala talagang balita mula kay Fiona. Nangangamba ako na hindi siya madaling magpatawad kay Dr. Sterling, lalo na't makipagbati sa kanya. Kumusta ang episode? Marami bang nakakita ang apology video ko para kay Fiona? Dr. Sterling, ang episode na lumabas kayo ay naging viral. Sobrang trending ito online. Kumuha din kami ng maraming bayarang commenter para gabayan ang opinyon ng publiko online. Ngayon, maraming netizen ang nagsasabing, nagbago ka na talaga. Nagkokomento pa sila at nag-aalok ng tulong para hanapin si Fiona na umaasang makakapagbati kayo. Mabuti naman. Mabuti naman. Si Fiona? May balita ba tungkol sa kanya? Wala pang konkretong balita. Pero narinig ko na nailantad na ng mga netizen ang impormasyon ni Vivian. May mga taong hinamon na siya ng personal, nagbabanta at minumura siya, na mental breakdown si Vivian. Nagtatago siya sa bahay, natatakot lumabas. Huwag mo nang banggitin ulit siya. Mula ngayon, ayaw kong marinig ang anumang bagay tungkol sa kanya. Naiintindihan ko, Dr. Sterling. Ang opisyal na website ng Sterling Medical Group ay may video section, di ba? Ilagay mo ang apology video ko doon. Ipagpatuloy mo. Ipagpatuloy mo hanggang sa bumalik si Fiona. Dr. Sterling, baka hindi ito angkop. Malaki ang magiging pinsala sa reputasyon natin. Hindi ba sinabi mo na online na tinatawag nila akong nagbagong tao? Anong masama ang magagawa nito? Gawin mo lang ang sinasabi ko. Hindi mo talaga naiintindihan ang pahiwatig, ano? Sa tingin mo ba talaga, wala kang ginawang mali? Mahigit kalahati ng mga komento online ay tinatawag kang mandarayang gago na walang hiya ang nagmamakaawa ng kapatawaran, walang kahihiyan. Matalas dati si Dr. Sterling. Paano siya naging ganito katanga ngayon? Gusto mo bang ilagay ito sa website ng headquarters o sa mga branch sites? Lahat. At bilhin mo rin ang column space sa mga dating website. Iyon. Front page headlines. Malaking layout. Ito. At isa pang bagay. Ilagay mo rin ang personal kong numero doon para makontak ako ng direkta ng sinumang may impormasyon kay Fiona. Gusto kong lahat ng makakita sa mensahe ni Fiona ay makakontak sa akin ng direkta. Dr. Sterling, ang gulo-gulo na ng internet ngayon, puno ng maling impormasyon. Kung ipopost mo ang personal mong numero, talagang aatakehin ka ng mga scammer. Bakit hindi na lang kaming muna ang mag-screen ng impormasyon? Sa ganoon, mas mabilis nating mahahanap si Fiona? I-post mo na lang. Wala nang dahilan. Opo, Dr. Sterling. Gagawin ko na po ito kaagad. Fiona, huwag kang mag-alala. Hahanapin kita. Nandito ka na, halika, umupo ka. Nag-bake ako ng cod kaninang umaga. Akala ko baka hindi ka pa nakapag-almusal. Kaya dinalhan kita. Salamat, ang bait mo naman. Tikman mo itong green tea. Kakarating lang nito ilang araw ang nakalipas. Sige. Angel, ikaw pa rin ang pinakamagaling gumawa ng tsaa. Naalala ko sabi mo. Parang espesyal daw itong dekalidad na tsaa mula sa silangan. Kaya pala mayroon itong natatanging, nakakapreskong tamis. Natutuwa ako at nagustuhan mo. Angel, para sa edad mo na mahilig ka sa tradisyonal na pagpipinta, napakagaling naman yan. Ang mga kaibigan ko naman, nakadikit lang sa kanilang mga telepono ng buong araw. Lahat ay may kani-kaniyang hilig. Napakapayapa para sa akin dito. Ang ganda ng kapaligiran para sa pagpipinta. Kayong mga artista ay talagang may kakaibang pananaw. Oo nga pala, Angel. Ilang araw ang nakalipas, nakita ko itong video sa Whisper. May lalaking nakaluhod sa lupa, humihingi ng tawad. May larawan ng isang babae sa tabi niya. Mukhang kamukha mo ang babae. Inipost pa nga ng lalaki ang kanyang contact information. Sumikat na talaga ang video na iyon. Hindi mo pa ba ito nakita? Tapos na. Ang video na iyon ay sumisikat na online.
Hindi mo pa nakikita? Ah, talaga? Baka ganun lang talaga ang mukha ko. At saka, sa inyong mga overseas Chinese at mga dayuhan, hindi ba't kamukha-kamukha ang mga Asyano sa paningin ninyo? Kaya baka kamukha lang talaga. Oo, siguro nga. Angel, mabuti naman at hindi ka naabala. Kasi nga, wala ka namang computer dito. Akala ko hindi ka nag-o-online. Akala ko baka hindi mo alam ang tungkol sa'yo online. Wala man akong computer dito, pero may cellphone ako. Hindi naman ako lubos na nakahiwalay sa mundo. Nakakapag-online pa rin ako. Akala ko nag-aalala lang ako ng walang dahilan. Oh, nga pala, Angel. Pwedeng-pwede kang manatili dito. Nang walang alinlangan. At saka, papasok na ang tag-ulan sa Eldoria sa ilang araw. Apektado ang transportasyon papunta sa mga kalapit na lungsod dahil dito. Kaya kahit may makakilala sa'yo, bilang yung babae sa video, hindi ka nila hahanapin dito. Pero kahit na, mag-ingat ka pa rin. Sige, nakuha ko na. At salamat sa almusal. Hello? Ang missing person notice mo ay nagsasabing anumang impormasyon tungkol sa asawa mo ay may malaking gantimpala. Totoo ba yan? Siyempre totoo. Kahit anong impormasyon. Hindi problema ang pera. Sige, bigyan mo ako ng 500,000 dolyar at ibibigay ko sa iyo ang address kung saan ko nakita ang asawa mo noong isang araw. Noong isang araw? Nakita mo talaga si Fiona? Nagsisinungaling ba ako sa iyo? Bilisan mo at i-transfer ang pera. Pagdating sa account ko, ibibigay ko agad sa iyo ang address. Na-transfer na ang pera. Ngayon, sabihin mo na. Ang bilis mo sa pera. Dr. Sterling. Pero tungkol sa address na yon, nasa Northridge, sa Blackwood Street. Isa na namang pekeng impormasyon. Masyadong malabo ang address. Ayaw na ayaw ni Fiona sa lamig. Imposibleng pumunta siya sa ganoong lugar. Oy, Dr. Sterling, lahat ng mga address na binigay mo sa amin, na-check na namin ang bawat isa at wala ni isa sa mga iyon ang totoo. Pagkatapos ng lahat ng mga araw na ito, naloko ka na ng mahigit 10 milyong dolyar. Paano kaya kung hayaan natin ang pulis ang bahala? Bahala na. Dr. Sterling, paano kaya kung tanggalin mo rin ang iyong personal na numero at hayaan ng team ang bahala sa lahat ng komunikasyon sa ganoong paraan? Mas mabuti iyon kaysa lokohin ka pa ng mga scammer. Hindi. Kailangan kong personal na maghintay ng balita, baka sakaling subukan akong kontakin ni Fiona. Dr. Sterling, sa ngayon ang ospital ay may isang tambak ng mga dokumento naghihintay ng pag-aproba at ilang mahahalagang operasyon na naghihintay sa iyo. Sa halos kalahating buwan na ngayon, hindi ka na pumunta sa ospital. Wala ako sa mood na harapin ang alinman sa mga iyon ngayon. Ang gusto ko lang ngayon ay hanapin si Fiona. Dr. Sterling, ang tagal nang nawala ni Miss Fang, kaya marahil hindi niya balak bumalik. Hindi niya gagawin iyon. Hindi niya gagawin iyon. Kung tapat akong humingi ng tawad, tiyak na patatawarin niya ako. Sa telepono. iMute. Speakerphone. Pero, Doc Sterling, hello? Mensahe. Hello, Fiona? May balita ako tungkol kay Fiona. Gusto mong malaman, Doc Sterling? Sige. Magkano? Sabihin mo ang presyo. Gusto ko talagang tulungan kang hanapin siya, Doc Sterling. Hindi pera. Mahirap lang ipaliwanag sa telepono. Padadalhan kita ng address. Magkita na lang tayo at mag-usap ng maayos. Sige. Papunta na ako ngayon. Ngayon na. May balita tungkol kay Fiona. Fiona, ikaw ba yan? Gavin, sa wakas, nakita na rin kita. Vivian, anong ginagawa mo rito? Nasaan si Fiona? Saan mo itinago? Gavin, tingnan mo ang suot ko ngayon. Di ba ako mukhang eksaktong si Fiona? Huling tanong ko na ito sa'yo. Saan mo itinago si Fiona? Gavin, hindi ko alam kung nasaan si Fiona. Namimiss na kita talaga.
Hindi mo ba ako namimiss kahit konti? Vivian, ikaw ang nagtaboy kay Fiona, at nagsisinungaling ka pa rin sa harap ko. Ang gusto ko lang ngayon ay mawala ka. Gavin, aaminin ko, nagkamali ako. Kung papatawarin mo lang ako, magiging tagong kasintahan kita. Hindi dapat ako nakisali sa inyo. Kahit ako na lang ang pumalit sa kanya. Hindi ka karapat-dapat. Ikaw ang nagtaboy kay Fiona. Paano ka makakapantay sa kanya? Gavin, ang lakas ng loob mong manuntok sa akin. Kasalanan mo itong lahat. Bastos ka. Ikaw ang nagtaboy kay Fiona. Ang lakas ng loob mong isisi sa akin ang lahat ng ito. Tumahimik ka. Basta't lumayo ka sa amin. Papatawarin ako ni Fiona. Tao? Dalhin si Vivian sa mental hospital. Paiwan siya doon. Huwag niyo siyang pabayaang makatakas. Gavin, hindi ako baliw. Hindi mo to pwedeng gawin. Bitawan niyo ako. Dalhin niyo siya. Fiona. Nakikita mo ba ito? Pinarusahan ko si Vivian para sa'yo. Alam kong mali ang ginawa ko. Nasaan ka? Gavin, wala ka pang kinain na kahit ano, sa loob ng 3 araw. Hayaan mo akong magluto ng lugaw para sa iyo. Pakiusap, subukan mo lang ng kaunti. Gavin. Gavin, huwag mo akong sindakan ng ganito. Gavin. Tulong. May tumulong. Tumawag ng ambulansya. Gavin, pakiusap, gumising ka. Paano nangyari na ang anak natin? Ay pinabayaan ang sarili at nagdusa ng ganito. Ang tanga, siya mismo ang may gawa nito. Nasa kanya na ang lahat, at itinapon niya ang lahat. Pakiusap, mag-isip ka ng paraan. Tumawag ka sa mga dati mong kaibigan. Kailangan nating ibalik si Fiona. Rito, kung hindi niya makita si Fiona, hindi magiging maayos ang kalagayan ng anak natin. Doktor, kumusta na ang anak ko? Si Dr. Sterling ay nasa hypoglycemic shock dahil sa matagal na pag-aayuno, malubha rin ang kanyang malnutrisyon. Ang mas nakakabahala pa ay ang malakas niyang hilig na saktan ang sarili. Mga pag-uugaling mapaminsala sa sarili. Paano ito nangyari? Ang paunang assessment namin ay malubha ang depresyon ni Dr. Sterling, napakasama ng kalagayan ng kanyang isipan. Kung hindi tayo kikilos agad, napakataas ng panganib na magpakamatay siya. Bilang pamilya, kailangan ninyong maghanda sa sarili. Anak. Mahal, para sa kapakanan ng ating anak. Kailangan mong maging matatag para sa kanya. Fiona, alam ko na nagkasala sa iyo ang batang lalaki namin. Ano man ang gawin mo sa kanya, karapat-dapat siya roon. Pero bilang mga magulang niya, hindi lang namin matitiis na panoorin ang sarili naming anak na mawalan ng pag-asa at mamatay. Fiona, alam ko na bigo kaming pamilya sa'yo. Wala akong karapatan na humingi ng iyong kapatawaran. Pero, nakikiusap ako, isipin mo kung paano ang nanay mo at ako ay laging mabuti ang trato sa'yo. Pakiusap, bumalik ka lang at dumalaw kay Gavin. Pwede ba? Kung wala ka, hindi na niya makakayang magpatuloy. Bumalik ka lang at makita siya. Kahit na sigawan mo lang siya o paluin. Gawin mo ang lahat para gumaan ang loob mo. Hindi kami iimik, pero nakikiusap ako sa'yo. Bumalik ka at iligtas mo siya. Huwag mo siyang iwan sa ganitong kalagayan. Nakikiusap ako sa'yo. Ang unang kaarawan ko sa ibang bansa. Dapat maging maganda ito. Magandang umaga, Angel. Magandang umaga din. Anong dala mo't napakaaga mo? Gusto mo ng tsaa? Huwag kang mag-abala. Napansin ko noong isang araw, sa form ng nangungupahan. Kaarawan mo pala. Birthday girl. May plano ka bang magdiwang? Gumawa ako ng pansit para sa kaarawan. Para swerte. Yun na ang pagdiriwang ko. Hindi pwede. Hindi pwedeng ganyan-ganyan lang sa kaarawan mo.
Sa totoo lang, kaarawan din ng kapatid ko ngayon. Uuwi siya mamayang hapon. Ano sa tingin mo? Pumunta ka sa amin mamayang gabi at magsama-sama tayong magdiwang. Gawin nating tunay na pagdiriwang. Sige, mas masaya kapag marami. Kung ganoon, magkita tayo ng alas 5 ng hapon? Walang problema. Nandyan ako, eksakto sa oras. Sige, aalis na ako. Ang hirap talagang hawakan nitong mga ito. Angel, nandito ka na rin. Pasok ka na, bilasan mo. Akin na yung cake. Si, Ngayon, ginawa ko talaga yung specialty ko, pan-fried steak. okay. Sige, aabangan ko. Ayun, ang ganda ng pagkakadekorasyon dito. Parang pista. Lahat to, para sana sa kapatid ko. Pero sinong mag-aakalang ang hirap pala? Kaya ikaw na lang ang nahirapan ko, natulungan ako. Hindi pa ako nakagawa nito dati. Pero mukhang hindi naman masyadong mahirap. Tulungan na lang natin yung natitira. MMHMM. Ang kapatid ko talaga, di mapagkakatiwalaan. Maliwanag naman ang pangako niya, na maaga siyang uuwi ngayon. Pero bigla, sabi niya may napuntahan siyang napakagandang chocolate shop sa daan. At nakapila pa rin siya ngayon. Kaya nandito ako, naipit, ginagawa to mag-isa. Maaga pa naman. Basta't handa na yung steak. Pagdating ng kapatid mo, okay na yon. MM. Ay, oo nga pala. Di ko pa pala sinimulan lutuin yung steak. Nakuha ko na ang tsokolate. Ako. Ikaw si Lucas, tama ba? Nangungupahan ako sa kapatid mo, kay Julian. Nasa kusina siya, nagluluto ng steak. Medyo matagal-tagal pa. Maupo ka. Tol. 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 Ha? Bakit mo tinitingnan si Angel? Nang ganyang ngisi? Tulungan mo ako sa mga steak. Ay, oh, teka. May extra bang plato? Diyan, diyan. Tikman mo itong tsokolate. Masarap ito. Salamat. Ako si Lucas. Ano ang pangalan mo? Siyempre, ako si Fiona. Pwede mo rin akong tawaging Angel. Angel. Magandang pangalan yan. Ah, tama. Kanina, narinig ko sa kapatid ko na ikaw ang nangungupahan sa kanya. Sa kabilang unit ka nakatira? Okay naman ba ang pag-aayos mo? Siyempre, maganda ang lugar. Napaka-komportable. Tol, tulungan mo ako. Lumalamig na ang mga steak. Ah, teka. Ikinagagala kitang makilala. Angel. Heto, Angel. Salamat. Ulang alak ito mula sa isang lokal na ubasan at napakalambot ng lasa. Gusto mo bang tikman ng kaunti? Si, Tara. Sa ating pagtatagpo ngayon, at sa ating magkatulad na kapalaran. Tagay tayo. cheers at maligayang kaarawan. Hoy, dapat yung subukan ito. Para sa steak na ginawa ko ngayon. Sinadya kong nagdagdag ng mustard sauce. Bilasin mo, tikman mo kung masarap. Si, kita mo, pagdating sa pagluluto, ang pinakamasamang gawin ay ang pag-eksperimento. Ang simpleng pagkain na ito ay hindi exception. Masarap naman. Natatangi ang lasa at malikhain. Basta nagustuhan mo. Ang kapatid ko ay karaniwang magaling magluto, pero mahilig lang talaga siyang mag-eksperimento ng mga malikhaing putahe. Angel, sa susunod subukan mo ang pasta ko dahil wala akong nilalagay na kakaiba, kaya ang lasa ay dapat masarap. Sige, aasahan ko yan. Anong problema? Ah, ang sarap talaga. Tingnan mo.
Sobrang sarap. Sa totoo lang, hindi yon ang dahilan. Naalala mo ba? Yung apology video na sinabi ko sa'yo, noong nakaraan. Alam mo yon, yung galing sa lalaking naghahanap ng asawa niya. Medyo naaalala ko. Naglabas ang kanyang mga magulang ng isa pang video na nagsasabing, lalong lumala ang depression ng lalaking iyon. Ilang beses na niyang sinubukang saktan ng sarili. Yung tatay niya ay umabot pa sa pagluhod para humingi ng tawad. Nakikiusap sa babae na bumalik. Sa tingin ko, sobrang kahabag-habag lang talaga sila. Oo, nakakalungkot talaga. Anong pinag-uusapan nyo? Anong video yon? Wala lang. Kwento lang sa internet. Nagpapasimpatya lang yung tao. Gets ko na. Oy, tikman mo to. Ako mismo ang gumawa. Nababad sa olive oil. Masarap yan sigurado. Wow, ang sarap nito. Ang gaan at presko. Di ba? Yan, ang tamang reaksyon sa masarap na pagkain. Ang ginawa ko ngayon ay talagang bagsak. Ngayon alam mo na sobra-sobra ka na, ha? Hoy, Lucas. Nandito si Angel. Pwede bang bigyan mo naman ako ng konting pahinga? Sige. Dahil kay Angel, papalusutin kita ngayon. Mabuti naman. Hoy. Eto, may dala ko para sa inyo. Regalo sa birthday. Maligayang kaarawan. Salamat, Julian. Lucas? Huwag mong sabihin na wala kang regalo para kay Angel. Siyempre meron. Para sa'yo, Angel. Maligayang kaarawan. Salamat. Bubuksan ko mamaya. Angel? Magiging girlfriend mo ba ako? Hala. Ngayon lang tayo nagkita. Hindi pa nga tayo lubos na nagkakilala. Tapos magpapahayag ka na ng nararamdaman? Hindi ba masyadong mabilis yon? Kuya, Angel, kami ng kapatid ko ay lumaki sa ibang bansa. Kaya, medyo diretsahan lang ang pag-iisip namin. Nagloloko lang yan. Huwag mo siyang pansinin. Seryoso ako. Angel, pagkagusto ko sa'yo sa unang tingin, gusto kitang maging girlfriend. Bibigyan mo ba ako ng pagkakataon? Nakaka-flatter talaga. Pero hindi lang talaga ako naghahanap ng relasyon ngayon. Oh, bago ko makalimutan, may dala akong regalo para sa inyong dalawa. Salamat, Angel. Salamat. Hindi, ako ang dapat magpasalamat. Ang saya-saya ng birthday ko ngayon. Pero gabi na. Kailangan ko nang umalis. bilis ng playback, 0.15x. Fiona, alam ko na may pagkukulang ang pamilya namin sa'yo. Basta, dalawin mo si Gavin. Fiona, may binili akong bagong alahas para sa'yo. Ito, subukan mo. Ma'am, masyadong mabigat to. Hindi ko ito matatanggap. Fiona, ito ay galing sa akin at sa mami mo. Wala kaming anak na babae. Naging parte ka ng pamilya namin, kaya para ka na ring tunay naming anak. Ang kalahati ng Sterling Medical Group ay magiging sayo balang araw. Pakiusap, tanggapin mo ito. Salamat ma'am. Salamat dad. Ang mga magulang ni Gavin ay laging mabait sa akin. Hindi ko inakala. Nagagawin nila ang lahat para sa kanya. Akala ko hindi ko na muling makikita pa siya kailanman. Mukhang wala na akong choice kundi bumalik. Para tapusin ito ng tuluyan. Sir, kayo na naman. Anong pagkakataon? Noong huli,
Ako ang naghatid sa inyo sa airport at ngayon nagkita tayo rito muli. Talagang tadhana. Libre na ang biyaheng ito. Tara na. Ay, maraming salamat po, sir. Miss, kayo yung galing sa Sterling Medical Group. Yung hinahanap nila ng halos 2 buwan. Si Fiona, di ba? Sir, mali po ang napuntahan ninyo. Hindi mali. Yung buong sitwasyon mo sa nakalipas na 2 buwan, usap-usapan ng buong bayan. Sabi ng lahat, tama ang ginawa mo. Kung kaibigan ko yan, papayuhan ko rin siyang lumayo. Ang gago niyang lalaki ay hindi karapat-dapat ng tawad. Ma'am, nakauwi na po kayo? Martha? Gavin, nandito ba siya? Gavin, nandito ba siya? Nasa ospital po si sir. Ma'am, pasok po kayo at magpahinga muna. Tatawagan ko na lang siya. Martha, salamat, na-appreciate ko yan. Si, Sir, bumalik na po si ma'am. Marta, nasaan si Fiona? Bumalik na talaga siya? Oo, nandito na siya. Nakaupo po si ma'am sa sala. Anak, sige na. Matagal mo na siyang gustong makita si Fiona, di ba? Sa itsura mong ganyan ngayon. Tiyak na magiging mabait siya sa'yo. Sige na. Siya. Si Fiona ay isang sensibleng babae. Pero ang ginawa ni Gavin ay sobra na talaga. Natatakot ako na hindi siya patawarin ni Fiona. Ang hiling ko lang ngayon ay maghiwalay sila ng maayos para si Gavin ay tuluyan ng tumigil sa pag-iisip na makipagbalikan at mabuhay ng maayos. Ayos na yun. Fiona, nandito ka na talaga. Fiona, nandito ka na talaga. Hindi ko inakala, ang Dr. Sterling na kilala ko, hindi sumusuko, napakapusok. Ngayon, tignan mo ang sarili mo, ang gulo-gulo. Fiona, bumalik ka. Para sa akin. Alam mo ba kung gaano? Sa lahat ng panahong wala ka. Kung gaano kita namimiss. Gavin, kung hindi dahil sa mga magulang mo, hindi ako babalik dito kailanman. Sa sulat na iniwan ko sa'yo, malinaw na malinaw ang sinabi ko sa pagitan natin. Tapos na talaga. Bakit mo pa kailangang makita ako isang huling beses? Alam kong nagkamali ako, Fiona. Alam kong nagulo ko ang lahat. Yung baliw na babaeng yon, tinanggal ko na ang bata niya. Pinapasok ko pa siya sa isang mental institution. Hindi na siya makakaabala pa sa atin. Fiona, pwede mo ba akong patawarin? Gavin, kung sa tingin mo ang salitang pagpapatawad ay makakapagpabuti ng pakiramdam mo, di pinatatawad kita. Salamat sa Diyos, Fiona. Alam ko na. Pagkatapos ng lahat ng taong magkasama tayo, hindi mo ako iiwan. Hindi ba? Fiona, umpisahan natin ulit, okay? Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang babalik. Tapos na tayo. Gavin, pwede na ba akong umalis? Umalis ka. Walang pag-asa. Hindi kita hahayaang iwan mo ako muli. Bitawan mo ako. Fiona. Pero kanina lang, pinatawad mo na ako. Naalala mo, ang lugar na ito. Pinagsamahan nating ayusin ito. Ang bahay na ito. Ang ating tahanan. Naalala mo? Tahanan? Sa sandaling dinala mo ang ibang babae dito, hindi na ito naging tahanan ko. Nakikita mo, hindi mo pa rin ako pinatawad. Pero, mag-asawa pa rin tayo. Gavin, nakalimutan mo ba?
Matagal na kitang pinadalhan ng divorce papers. At dahil ipinadala ko na ang mga iyon, kahit ayaw mong pumirma, kapag nakalipas na ang 2 taong paghihiwalay, makakapag-divorce pa rin ako. Ipinaliwanag na ito ng abogado ko sa'yo nang malinaw ng lahat. Fiona. Hindi ako mabubuhay nang wala ka. Naiintindihan ko. Alam kong gumawa ako ng masasamang bagay, mga bagay na ikinahihiya ko, karapatan mong kamuhian ako. Pakiusap lang, wag mo akong iwan. Ibibigay ko sa iyo ang anumang gusto mo. Mga shares sa kumpanya. Ang bahay, ang ipon, ibibigay ko lahat sa iyo. Tapos na tayo. Tapusin na natin ito. Magpatuloy na tayo sa ating buhay. Tapos na. At ikaw, tigilan mo ang pagpapabalisa sa mga magulang mo. Pero, Fiona, hindi ako mabubuhay nang wala ka. Kung wala kang pakialam sa akin, isipin mo ang mga magulang ko. Tumanda na sila. Gavin, tigilan mo ang paggamit sa mga magulang mo bilang panangga. Kung magpapatuloy ka nito, masusunog mo lang ang huling tulay sa pagitan natin. Fiona, pakiusap, huwag kang magalit. Tingnan mo. Hindi ba't lagi mong gusto ng anak? Magsimula tayong muli. Magkaroon tayo ng baby na sarili natin. At pangako ko, aalagaan ko kayong dalawa ng maayos, okay? Hanggang ngayon? Sinusubukan mo pa ring bitagin ako sa pamamagitan ng baby. Kaya ganun pala. Ang sarili lang niya ang minahal niya. Gavin, pwede ba na magpakalalaki ka naman? At hiwalayan mo ako ng maayos. Sabi mo may utang ka sa akin, kaya pirmahan mo na ang mga papeles ngayon din. Ramdam kong sobra akong niloko para sa sarili ko at sa anak natin. Lahat ng nakakadiring bagay na ginawa mo at ni Vivian. Ngayon, sa tuwing tinitignan kita, suya lang ang nararamdaman ko. Para sa ating dalawa. Sa buhay na ito, wala nang pag-asa. Fiona, huwag kang umalis. Hindi ako mabubuhay nang wala ka. Fiona. Fiona. Bitawan mo ako. Mr. Sterling, Mrs. Sterling, alam ko po kung gaano nyo kamahal ang inyong anak, pero ang kinabukasan ko ay hindi na magsasabay sa kanya. Kaya, nakikiusap ako sa inyo, wag na ninyo akong gambalain. Fiona, naiintindihan ko ang sinasabi mo. Ang pagpunta mo rito ay malaking bagay na para sa amin. Pero, sana si Gavin ay magbago na sa lalong madaling panahon. Salamat Fiona. Kailangan kong malaman, sa pagitan mo at ni Gavin, wala na bang talagang pag-asa? Ang maging estranghero sa isa't isa, ang pinakamagandang wakas para sa amin. Malaki ang pagkakamali ng pamilya namin sa iyo. May 50 milyong dolyar ako rito. Bilang kabayaran mula sa aming pamilya, kailangan mong tanggapin ito. Sobrang dami ko nang isinakripisyo para sa kanya, para sa kinabukasan ko. Gusto kong umasa sa sarili kong mga kamay para itayo ito. Kaya, paalam, Mr. Sterling. Paalam, Mrs. Sterling. Fiona, nandito ka pala. Ang gulo na nararanasan ko ngayon ay dahil lahat sa iyo. Ang titulong Mrs. Sterling, isinuko ko na iyan. Kung may problema ka dyan, hanapin mo si Gavin. Hindi sapat iyan. Talagang hindi sapat. Si Gavin ngayon, sobra siyang nahuhumaling sa iyo kung ikaw lang ang mamatay. Sakalang magkakaroon ng puwang ang puso niya para sa akin. Dolyar. Malayo pa, hindi pa rin sapat. Si Gavin ngayon, ikaw ang laman ng isip niya, araw at gabi, kapag wala ka na lang. Sakalang magkakaroon ng puwang ang puso niya para sa akin. Sa totoo lang, hindi ko alam kung tatawagin kitang tanga o talagang hangal ka lang. Sarili lang niya ang iniintindi niya. Kahit mamatay ang lahat ng babae sa mundo, hindi siya iiyak kahit isang patak. Ang mga luha niya ay para lang sa sarili niya. Tigilan mo na yan. Nababaliw na si Gavin sa'yo. Nagkakawatak-watak na siya. Akala mo hindi ko alam yan? Kung umalis ka, ang kaluluwa niya ay sasama sa'yo. Kahit hawak ko ang katawan niya, hindi ko kailanman mapapasakamay ang puso niya. Kapag wala ka na lang, saka ko talaga mapapalitan ng pwesto mo. Kung muling sasaktan mo siya, hindi ako magdadalawang isip. Lucas, anong ginagawa mo rito? Nabanggit ni Julian na bumalik ka na. Nag-alala ako.
Kaya pumunta ako para tingnan ka. Pero huwag kang mag-alala, gusto ko lang protektahan ka. Kadalasan, mananatili lang ako. Mga 30 metro ang layo sa'yo. Hindi ka galit, di ba? Bakit ako magagalit? Ikaw ang nagligtas sa akin. Pero wag mo nang ulitin yon. Susundin ko ang sinabi mo. Angel, saan ka pupunta? Angel, sasama ako sa'yo. Fiona. Siya ba yun? Ang kumuha sa'yo sa akin? Bukod sa akin, walang ibang tao ang karapat-dapat na nasa tabi mo. Sa akin ka at sa akin lang. Lucas, pagkatapos kong makita ang dati kong kaklase ngayon, aalis na tayo sa ibang bansa. Inaantay na kita. Umupo ka. Salamat. Fiona, matagal na tayong magkaibigan. Pero itong malaking bagay tungkol kay Gavin, itinago mo sa akin. Kung hindi dahil kay Gavin, na tumatawag sa lahat ng tao, hindi ko pa malalaman na kayong dalawa ay naghiwalay. Mahaba ang kwento. Pagkatapos naming maghiwalay, diretso akong umalis ng bansa. Wala akong dinalang kahit ano, kaya nga. Naparito ako ngayon para humingi ng tawad sa'yo. HMPH. Basta alam mong ikaw ang may kasalanan. Siguro, pwedeng kita patawarin. Pero kailangan kong sabihin, Fiona, ang paghihiwalay mo kay Gavin ay talagang tamang desisyon. Noon, para sa kanya, isinakripisyo mo ang magandang karera mo. Kahit ako, ang bestie mo, itinaboy mo. Nakatuon ka lang sa pagiging perpektong asawa at ina para sa kanya. Sayang. Oh. Pero ngayon, nagbago na ako at tuluyan ko nang pinutol ang lahat ng koneksyon sa kanya. Yan ang gusto kong marinig, Fiona. Ang gago katulad niya ay nagpapahalaga lang sa mga bagay na nawala sa kanya. Karapat dapat siyang mawala at mamatay. Tama ka, heto, tara, mag-inuman tayo. Matagal na tayong hindi nagkita. Lucas, Hoy, saan mo nakita itong gentleman na ito? Magaling ang mata mo. tigilan mo ang kalokohan. Kapatid siya ng landlord ko sa ibang bansa. Napakabait niya sa akin. Lucas, ipapakilala kita. Ito ang dati kong kaklase, si Tessa. Ikaw pala si Lucas. Ikinagagalak kitang makilala. Ikinagagalak kitang makilala, Tessa. Ang ganda ng boses ng isang gwapo, kumpara sa boses ng isang middle-aged na lalaki. Kung kailangan mo ng kahit ano, pwede kang lumapit sa akin. Lalo na kung tungkol kay Fiona. Alam ko ang lahat tungkol sa kanya. Well, maraming salamat naman, Tessa. Sige, kain na. Espesyal kong ginawa ito para sa'yo, ang paborito mong ulam. Kapag nasa ibang bansa ka na, hindi mo makikita ito kahit saan. So, naalala mo nga? Dito, kumain ka pa. Payat ka masyado. Salamat. Ay nako, naiinggit ako sa Fiona. May nakita siyang taong napakamaalalahanin. Fiona. 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 Sino siya? Gavin, hayaan mong linawin ko ito ulit. Wala na talagang natira sa ating dalawa. Umalis ka na. Narinig mo ba, Gavin? Ayaw na si Fiona sa'yo. Umalis ka na. Fiona. Alam ko, ginugulo mo lang ako, tama ba? Nag-hire ka ng aktor para guluhin lang ako, hindi ba? Okay lang. Patawarin mo lang ako at hayaan mo akong manatili sa tabi mo, Gavin. Sasabihin ko ulit sa'yo. Umalis ka na. Mahal. Ikaw si Gavin Sterling, tama ba? Alam ko ang ginawa mo. Kung tunay kang lalaki, dapat mong panagutan ang ginawa mo. Imbes na desperadong kumapit. Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Hindi pa kami divorce ni Fiona. Wala kang karapatan na tumayo dito at husgahan ako. Gavin, tama na. Ang mga nakakadiri mong ginawa. Nangaliwa ka sa akin. Paano mo nagkaroon ng lakas ng loob para husgahan ng iba dito? Fiona, alam kong nagkamali ako, talagang alam ko, nakikiusap ako, patawarin mo ako. Huwag lang tayong mag-divorce. Gagawin ko ang lahat ng sasabi mo. Bitiwan mo. Fiona, tara na. Oh, Hempe. Fiona. Bakit hindi mo lang ako patawarin?
Hindi talaga ako mabubuhay kung wala ka. Tapos, Fiona, okay ka lang. okay lang ako. Nasa nakaraan na yon. Huwag kang mag-alala sa akin. Yan ang Fiona na kilala ko. Pero, base sa kilos ni Gavin ngayon, malamang hindi siya. Madaling sisuko. Ang tanging dahilan kung bakit ako bumalik ngayon ay para sa mga magulang ni Gavin. Kapag naayos ko na ang diborsyo, aalis na ako dito. Nang tuluyan. Ano? Aalis ng tuluyan. Saan ka pupunta? Gusto kong makita ang mundo. Maranasan ng buhay. Anyway, aalis na ako dito. Kung gusto ninyong magkita, sabihan nyo lang ako kahit kailan. Ako na ang bahala sa sasakyan. Hindi ko hahayaang mawala kayo sa isa't isa. Wow, ang bait mo naman. Oy, Fiona, sa tingin ko dapat kilalanin mo siya ng mabuti. Sia. Narito na ang elevator. Tara na, okay? MS, Fang. Ayaw pa rin, pumirma ni Gavin. Pero ang balita tungkol sa kanyang pangangaliwa ay hayagan ng alam ng lahat. Kung maghahain tayo ng diborsyo, napakataas ng tsansa nating manalo. Matutulungan ka naming tapusin ang diborsyo sa lalong madaling panahon. Gusto ko lang ng mabilisang diborsyo. sinabi ko na ito dati. Hindi ako magpapadiborsyo. Sinabi ko na yan dati. Hindi ako maghihiwalay sa'yo. Mr. Sterling, ito ang patunay ng pagtataksil mo. Kung ayaw mong maghiwalay, ang kliyente ko ay dadalhin ka sa korte. Fiona, yun lang ba ang gusto mo? Maghiwalay sa akin? Mr. Sterling, hayaan mong linawin ko ito. Kung mapunta ito sa korte, wala kang makukuha. Fiona, ano ang kailangan para tumigil ka sa paghihiwalay? Sabihin mo ang gusto mo. Gagawin ko ang lahat. Gavin, medyo late ka para sa yan. Wala kang problema sa walang hiya pagtataksil sa ating pag-aasawa, kaya madali lang para sa akin lumayo. Kunin ang mga divorce papers, at putulin ang lahat ng ugnayan sa'yo. Fiona, hindi mo lang basta gagawin yan sa akin. Hindi ako nagtaksil sa'yo. Ang bawat sandali sa ating dalawa, malinaw kong naaalala. Kung hindi mo paniniwalaan, hayaan mong sabihin ko sa'yo, alalahanin mo yung taon. Tumahimik ka. Ang pagharap mo sa akin at pagbanggit sa ating nakaraan nakakasuka lang. Nagpapaalala lang ito sa akin ng pagtataksil mo at kung paano mo ako ginawang tanga. Hindi ko gustong alalahanin ang dating tanga at naive kong sarili. Gavin? Maghiwalay na tayo. Sa ating dalawa, wala nang pagbabalikan. Talaga ba ito? Ang katapusan? Mr. Sterling, dahil hindi ka papayag sa paghihiwalay, makikita ka namin sa korte. Pipirmahan ko ang mga papel. Pero bago yan, may isa akong kondisyon. Pipirmahan ko na, pero bago mangyari iyon, may isa akong kondisyon. Sige, sabihin mo. Pwede ba? Manood tayo ng isa pang pelikula. The Girl Next Door. Siya. Tapos pipirmahan na natin ang mga papeles. Pagkatapos, sana hindi mo na ako muling lolokohin. Hindi ko gagawin. Ngayon, hindi na kita muling lolokohin. Tara na. So, Fiona, nakapag-divorce ka na ba? Lucas, sabi ni Gavin gusto pa raw niyang manood ng isang pelikula kasama ako bago niya pipirmahan ang mga papeles. Gavin, kung totoo ang sinasabi mo, bakit yung babaeng nakikita mo ay sumusunod pa rin kay Fiona? Fiona, nakausap ko na siya. Kung muling manggugulo siya sa'yo, sabihin mo lang sa akin. Hindi na kailangan.
Mayroon na siyang magtatanggol sa kanya ngayon. Ikaw. Tama na. Gavin, gusto mo manood ng pelikula, di ba? Tara na. Oy, Ano pa bang masasabi? Sabihin na lang natin ang lahat ngayon din. Fiona. Gusto ko lang malaman, kung hindi ko sana nakilala si Vivian, kung hindi ako nandaya, masaya pa rin kaya tayo, na magkasama pa rin tayong nabubuhay? Kahit wala si Vivian, narito pa rin tayo sa huli. 10 taon ng pagsasama. Sa pagitan natin, ang lahat ng simula ng alindog at pag-ibig, matagal nang nawala. Ang napalitan nito, pagpapabaya. Away. Paguguluhan ang isa't isa. Kaya hindi mo kinaya, hindi mo naayos. Kaya desperado kang naghanap ng ginhawa sa iba. Tama ka talaga. Hindi ko maayos ang pagsasama natin. Kaya tumakbo ako. May iba akong nahanap. Akala ko may tatago ko ang lahat. Hindi ko inakala na magigiba ang lahat. Tinalikuran kita. Pero nagkamali ako. Pinagsisisihan ko talaga iyon. Ang pagsasabi mo ng lahat ng ito ngayon, huli na ang lahat. Gavin, sana mula ngayon, makita mo na kung sino ka talaga. Tigilan mo ang pagpapasakit sa iba. Hindi ko gagawin. Lagi namang nawawala ang alindog. Ang tahimik na samahan. Ang tumatagal. Fiona, sa loob ng 10 taong ito, ikaw ang lahat sa akin. Hindi ako mabubuhay nang wala ka. Pero matagal nang namatay ang puso ko para sa iyo. Kung may isa pa akong pagkakataon na pumili, hindi kita pakakasalan. Fiona, hanggang sa muli nating pagkikita. Hindi na tayo muling magkikita. Fiona, ingat! Gavin. Gavin. Wakas. Gavin. Fiona. Basta't okay ka, wala nang ibang mahalaga. Halo, ito ba ang ospital? May nasugatan dito. Oo, pakiusap, bilisan nyo. Gavin. Magtiis ka lang sandali. Malapit na ang ambulansya. Fiona, kaya ngayon, mapapatawad mo ba ako? Gavin. Anak, sabihin mo sa akin ito, kung may mangyari sa anak natin. Ano ang dapat nating gawin? Mr. Sterling, Mrs. Sterling. Pasensya na po. Ako ang pinuntahan ni Vivian. Nasaktan si Gavin dahil ipinagtanggol niya ako. Iyon lang ang dahilan. Fiona, huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi ito kasalanan mo, kung may dapat sisihin. Si Gavin, sa kakakalat sa labas, sa paghabol sa ibang babae. Iyan ang nagdala sa atin dito. Tama yan, Fiona. Gabi na, dapat ka nang umuwi at magpahinga. Mas gugustuhin kong maghintay hanggang sa ligtas na siya bago ako umalis. Doktor, kumusta ang anak ko? Well, Nagkaroon ng pinsala sa puso si Dr. Sterling, at nasa huling yugto na siya ng cancer sa tiyan. Hindi na siya magtatagal. anak, And Fiona, Gising ka na. Sabi ng doktor, huling yugto na ng kanser sa sikmura. Hindi ka na magtatagal.
May hiling ka ba? Gusto ko, Sabihin mo. Aalalahanin ko para sa'yo. kung ako ay makakalampas dito. Patawarin mo pa kaya? Ako, Tinanggap ko na ang proposal ni Lucas. Kung makakarating ka sa susunod na buwan at dumalo sa engagement party ko, saka kita patatawarin. Sana nga ay naroon ka. kung maaari lang akong magsimula ulit. Napakaganda sana noon. Fiona, Fiona. Magsisimula na ang engagement party.